Hello. Good afternoon. Ako po si Pastor Orly ng Jehaw Pandayan, si Elder Feya kasama ko. Ayan. Ito yung araw na wala ako sa pulpito, wala rin ako sa work. At dito ako ngayon sa bahay. Ito si Pastor Orly sa likod ng pulpito. Ito ang aking better half, si Elder Feya. Kasal po kami ng almost 27 years. 27 years na po kaming naglolokohan. 27 years na rin akong binubuli talaga. Oh, no! Ito yung mga anak ko, na mga pictures nila. Sa ngayon ay wala sila sa bahay. Katatapos ko lang gumawa ng kulungan. Ito, nagawa kong kulungan sa aming mga alaga. Ay ang mga kasama ko sa bahay, ang mga anak ko, ang mami ay mahilig sa mga pet. Dito yung mga kulungan, mga pet lover kasi sila eh. Ito yung aming mga alagang mga hayop. Si Haru yan. Yan, si Haru. Ang supladong Gomi. Yan si Luna at saka si Moon. Ito naman si ate nila. Si Kiana. Si Kiana. Yan. Yan pa isa tulog. Si Loki. Si Loki. Tulog dito sa loob. Tapos si Juno andun sa baba. Dito sa bahay, ako ang boss. Lahat ng ayaw ni Mami, ginagawa ko. Ayaw niyo magwalis. Ako magwawalis. Yan, kagaya nga, nagwawalis ako. Kung ayaw niyo maghugas ng pinggan, ako maghugas ng pinggan. Tignan niyo naman tambak. Oo, tignan niyo naman tambak. Ang hugasin. Kaya talaga maghugas yan. Kung ayaw niya magluto, ako rin nagluluto. Ayan. Oh, kaya buksan muna natin. Ano? Ayan. Pindutin ko lang. 6.5 hours later. Ayan. Kung ayaw niya magluto, ako magluluto. Ayan. Malapit na maluto yung ulam. Oh. Sinigang. Sarap ng sinigang. Taga ano ako, taga Canada. Ibig sabihin, magwalis ka na dyan, maglaba ka na dyan, maghugas ka na dyan, minsan nagluluto ka na dyan. Yan ang ginagawa ko pag wala ako sa pulpito. Ako nga pala ay working pastor din. Ako ay pumapasok sa isang laundry industry sa May Alabang. Ngayon ay aking araw ng pagpapahinga. Kaya dito ako ngayon sa bahay. Tapos na akong pagtapos na akong gumawa ng mga kailangan kong gawin sa bahay at saka sa church, dito na ako matutulog na ako, papahinga na ako. Para kinabukasan, pasok ulit. Ngayon pupunta naman natin ang ating church, ang church ng Jehaw Pandayan na nasa baba lang ng bahay. Jehaw again. Ang hindi ko makakalimutan sa aking buhay na pangyayari tungkol sa aking anak na si yung bunso. Libuling ko siya na hospital noon, pero nung nadala namin siya sa Jehaw year 2009 ay doon na nagkaroon ng healing na nagpatibay sa isa sa aking pananampalataya. Nawalan ako ng work nung pandemic, 2 years na talagang wala kaming pinagkuhanan ng kakainin. Pero nanalig kaming mag-asawa sa Panginoon na hindi kami pababayaan. Kaya nakasurvive kami ng 2 years ng pandemic na yun. Hindi ko makakalimutan na pangyayari sa aking buhay bilang naglilingkod na sa Diyos ay yung tinaniman ko ng almost 3 years na mga kabataan
na after ng kanilang 3 years nag-grow up na sila, pero bigla naman silang nawala lahat. Talagang iniyakan ko talaga yan. Yun talaga yung medyo matinding sakit sa akin bilang lingkod ng Diyos. Na unti-unti silang nawala, hanggang ngayon talagang struggle, pa rin yan, challenges. Pero hindi kami bumitaw ng aking asawa sa paglilingkod. May time na talagang gusto ko nang mag-resign as pastors, pero buti na lang andyan si Elder Peya na nagpapalakas sa aking loob. Talagang siya yung naging way para magpatuloy ako. October 19, 2009 kami nagsimula sa makakilala sa ating Panginoon at napunta po kami ng Lihaw Church dito sa may Murphy. Nung pumunta sila Bishop at si Pastora, parang nagdadalawang isip pa kasi kami yung sarado kandado na mga talagang devoted ng Catholic. Pero nung sabi nga ni Pastora, try mo lang, sabi niya gano'n, na kung hindi mo maanohan, di okay lang. Pero napakabuti ng Lord. Dahil talagang nagpunta kami ng J-House. Talagang naramdaman ko yung pagkilos ng Holy Spirit. Tapos yung napatunayan ko din yung kung gaano siya kabuti ng Kayla. Yun, lagi kami sa hospital. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, pati pinakita niya na talagang gaano siya faithful, gaano siya makapangyarihan. Doon pa lang talagang lumalim na yung faith sa Lord. Kaya ano man yung mga challenges na dumaan, nung nag-pandemic, 2 years walang work si Daddy. Siyempre bilang isang pastor's wife, nahirap yun. Na makikita mo yung si pastor na nangihina. So, hindi mo dapat yung sabayan. So, bilang, siyempre, talagang lumalim na talaga ako sa Lord, yung faith ko talaga. So, ako yung nagpalakas talaga sa kanya ng time na sabi ko sa kanya, nakita ko talagang nade-depress na siya, lugmok na dyan sa tumayo ka. Hindi makakatulong yung ganyan. Kasi kailangan na natin magpalakas tayo. Kaya, napakabuti talaga ng Lord sa 16 years na naranasan namin sa piling ng Panginoon. Talagang grabe yung amazing na ginawa ng Lord sa buhay namin. Nung time din na siya talaga doon na sa mga youth namin na talagang mga active, nakikita namin na sa lahat ng mga gawain ng mga youth, nandun sila, nagagamit na, may sayaw. Pero, yun nga, naagaw sila ng gawa ng mundo. Pero, that is what sabi ko kay Daddy. Pag-pray lang natin. Kasi siya yung nagsasabi na pinausap niya kami mga leaders kung itutuloy pa ba namin o hindi na. Kasi, maati na lang, kami na lang, minsan 3, 4. Sabi nga ng Lord, di ba sa kanyang salita, 2 o 3 na nagtatapikos sa kanyang pangalan, kasama natin dyan. Sabi ko, tuloy lang. At nag-agree naman yung mga kasama namin leaders, si Ate Aina, si JM, si Kayla na tuloy lang ano man ang mangyari. Kahit kami lang na pamilya lang namin ang mag-worship sa Lord, tutuloy pa rin namin. Kasi ito yung binigay ng Panginoon na panghawakan namin yung na kami yung mag-aano dito sa Jeho Pandaya. So, ayun, napakabuti lang ng Lord dahil talagang pinakita niya sa amin kung gano'n siya kabuti. Yung faith ko talaga talagang pinalalim ng Lord. Hindi, kahit anong mga challenges na dumating, hindi kailangan bumitaw. Tuloy lang, kapit lang. Kaya, glory to God ko talaga. That is you. Mahirap na masarap ang pag-alaga ng church.
Kasi talaga, in the first place, talaga nung una, talaga ayaw ko na ayaw kong maging pastor, pero na-corner ka na ni Lord, di ka na pwedeng umayaw talaga eh. So, tinanggap ko na yung accountability, responsibility na pinapagawa na sa akin ng Panginoon. Nag-start kami na talagang puro kabataan, napakahirap, siyempre, ugali nila. Pero, masarap kasi bata pa lang nabibigyan na natin sila ng way para makita nila yung tamang landas sa kanilang buhay. Sa ngayon, medyo mahirap kasi nga unang-una wala kaming malit lang yung church namin, pero weekly wala naman kaming look talaga rito. So kami talaga, una-una ako yung naglilis, kami ni Mami nag-ayos dito. Sa mahirap kasi ang mga ugali ng mga member ay hindi pare-parehas. Pag may mga pangangailangan sila, kahit natutulog ka na, kailangan mong gumising kasi makita mo yung message, may mga pangangailangan nila, mapa-spiritual man, mapa-financial man, kailangan mong tugunan. Masarap din dahil na-acknowledge nila yung presence ni Lord sa buhay mo. Pag-aalaga talaga, 24/7 eh. 24/7 ang pag-aalaga, walang day off. Anytime dapat lagi kang ready. Yun, financially, spiritually, dapat ready ka. Sa aming mga lingkod ng Diyos, pastor, ay dapat walang room for sin. Hindi ka dapat nagkakasala. Wala kang dapat papasukin na gawa ng kaaway kasi anytime kailangan ka ng mga member. Mahirap na masarap. Nakakatuwa lang kasi kahit walang kapalit anumang bagay ang mga ginagawa ng isang lingkod, ay nararamdaman mo yung higit pa na pagpapala, higit na kapalit na pinagkakaroon ng Panginoon. Amen. Yan ang pinakamasarap eh. Hindi natin nararamdaman ang ginagawa natin, pero physically, nagmamanifest eh. Sa buhay ng family, sa buhay mo, sa trabaho, nakikita yan. Hindi lang dahil sa pera ang manifestation. Kailangan mong i-update lahat sila na kung ano na nangyayari sa kanilang buhay. Kailangan mong gawin yun kasi part ng natin yun, part ng responsibility and accountability bilang lingkod ng Diyos. Na kailangan alamin mo ang buhay ng bawat member. Bumababa ang level ng kanilang pananampalataya, ay kailangan mong palakasin. Paglilinis ng bahay, talaga ay ng church, talagang kailangan ikaw lagi ang nag-i-initiate. Mahirap na masarap talaga mag-alaga ng isang church. Glory to God. Tunay nga talagang mahirap din sa panig ko dahil bilang isang pastor's wife, kapag wala ang aming pastor, syempre, ikaw yung magte-take over ng kailangan niyang gawin. Kapag kailangan mo mag-speak, mag-speak. Kailangan mo mag-worship leader, mag-worship leader. On the go dapat lagi tayo. Pag gawain sa Lord, dapat laging on the go po tayo. Ang isang anak ng Diyos ay laging handa! Ang masasabi ko bilang pastor dito sa Jehaw Pandayan, sa mga members, naman ang mga challenges na dumarating sa inyong buhay, lagi kang on the go sa inyong pananampalataya. Nandun lagi yung pananampalataya, kahit anong pagsubok na yan, kahit anong challenges, kaya-kaya natin lagpasan yan. Amen. Kasi ang kaaway naman ay maingay lang yan, pero wala nang ngipin na gagamitin. Nananakot lang yan, pero ang ating Panginoon ay napakalaki. Mga Jehaw Pandayan family, dito lang kami ni Elder Peya. Ano man ang mga bagay na kailangan nyo i-consult, sabihin o bigyan ng resolusyon na hindi kaya ng inyong pananampalataya, hindi kaya ng inyong sarili, ay handa po kami na tumulong. Handa kami na gumabay sa inyo. Sa anumang aspeto ng kailangan nyo, hanggat kaya naming na dalawa, gagawin namin para sa inyo. Sa buong Jehaw family naman, dumarating talaga yung pagkakataon na minsan malamig, minsan mainit. Minsan dumarating talaga yung pagkakataon na maligam-gam talaga yung pananampalataya natin. Pero kailangan lagi tayo mainit eh. Lagi tayo mainit sa ating pananampalataya. Magtulungan tayo. Kung humihina ang bawat isa, palakasin natin.
Ganon din po kayo na kung anong mga kahinaan na nararamdaman nyo, dito lang kami mga pastors, dito lang kami mga elders, handang tumulong at magbigay lahat. Mabuhay ko po kayong lahat. Jehaw family. God bless. Para po sa aming mga Kajehaw Pandayan family, mga Kajehaw family, kapag ka po tayo nakakaranas sa mga pagsubok o challenges sa buhay, padaanin lang po natin at huwag patambayin. Tandaan po natin anumang mga challenges na pinagdadaanan natin, kayang-kayang tugunin ng ating Panginoon. Magtiwala lang tayo, panghawakan natin yung ating faith. Sa mga panahon ngayon na nararanasan ng ating mga kababayan, huwag kayong matakot kasi yung iba natatakot po sila sa bigwa na darating. Alalahanin po nyo, mas malaki po yung Diyos po natin. Walang kumpara yung bigwa na yan dahil may big God po tayo. Amen. Kaya kapit lang, tuloy lang dahil wagi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Muli, ako po si Pastor Orly. At ako naman po si Elder Pea. Mula sa Pandayan family, Handa na kami para sa darating na 25th year anniversary ng Jehaw Wagi! Bilis mo magsalita. Ganun talaga. Kailangan. Muli, ako si Pastor Orly. At ako naman po si Elder Pea. Handa na kami. Mula sa amin. Mula sa Jehaw Pandayan. Mula sa amin. Wagi! Yun. Katapos din. Ang bagal kasi. Oh. Ang bagal mo kasi. Yun.